Good afternoon sa lahat ng mga nakikinig sa inyong mga programa, kanya-kanyang programa. Yes. Congressman, gusto lang natin klaro kung ano mga issue nga nagagawa makaron. Although sa ibang station, in fact, naklaro man yan nila na sabat. No? Pero ano ro issue gid ba nga nagatatunga sa New Washington nga na-drag mo tayo mga pangalan? Actually, para sa akin, hindi siya issue. No? Maybe 2 weeks ago, former Mayor Jessica called me and asked if she can meet with me. And wala namang sinabi na politically motivated, nothing. It's just about kamustahan and everything. So, of course, like any other congressman, anybody's welcome. So, pumunta rito si former Mayor Jessica. Pagdating niya dito, may mga kasamahan siya na barangay captains from other barangays and other kagawads, no? And we were talking about kung paano ako makakatulong. Yun lang. Basically, that's it. Yeah, yung pinag-usapan namin. Ano ang maitutulong ko sa ngayong crisis na darating? Yes. Or looming crisis. Yeah. Maliban doon, may mga pinag-usapan pa kayo with regards sa politika sa 2028 na election. Well, kasi ganito yun, ano? Actually, nakakatawa dahil halos buong meeting is ako nagkukwento sa kanila. It's about the crisis, basically. Kung anong mangyayari, kung anong kinakaharap natin, kung ano ang nakikita natin in the future. At of course, na-touch yung barangay elections. And in fact, I even told them, itong barangay elections medyo mahirap dahil yun nga, may crisis. Pangalawa, alam naman po natin na pag tuloy-tuloy ang gera, baka hindi tumigil ang pagtaas ng gasolina. At isa sa mga bagay na tinitingnan namin sa Kongreso, yung emergency na tinatawag. Ano? At baka nga sabi ko, malay nyo, baka ma-postpone pa nga ulit. Actually, yun pa nga yung biro ko sa kanila. No? So, yes, we touched about the barangay elections, but not to the point na ito, ganito, ganyan. Walang pinag-usapan. Yes. Wala po, yes. To be honest with you, we were... The meeting was very fast. And then, binanggit ko lang sa kanila yung mga programa ko, which was very important because actually parang nag-report din ako sa kanila kung itong mga programa natin, ito yung mga paparating na programa, at ito yung mga programa na pwedeng makatulong sa inyo. Yan. Itong programa na-implement din before sa time ni, although sa papa mo siguro ito dati, no? Nung mayor pa si Simoneta, nabigyan din ng mga programa din ng Washington. Well, ever since naman, hindi naman natin nakakalimutan ang ating distrito. Lahat naman ng ating mga munisipyo ay nabibigyan natin ng mga ganitong klaseng programa. Nung ako lang ay umupo, nagkaroon lang ito ng pangalan. Like Papa Alaga, Papa Eskwela, Papa Tapusin, ano pa ba, Papa Salamin. So, itong mga programa, binigyan lang natin ng pangalan para magkaroon tayo ng identity. No? Pero it's basically the same. We give financial assistance to individuals in crisis situations. Okay, thank you so much. Congressman, sir naman nga dito sinigabantay ko naman. Sabi nila, yung reaction, parang naaga at napamumuli ka daw, yung reaction ko dito, totoo ito baka sabihin nila na napaaga. Well, actually, kung tutuusin natin, kung titingnan natin itong opisina na ito at kung nakikinig tayo sa mga taong pumupasok dito sa araw-araw, no? Actually, if you go here every morning, pag pumapasok ka rito, makita ninyo yung mga taong pumapasok at humihingi ng tulong, siguro yun na yung pamumulitika . Everybody comes here, they're asking for help. Kaninang umaga, pagpasok ko, medyo naawa nga ako dahil napakahaba po ng pila. Kung ang tingin ng tao na ang pagpunta ng isang former elected official dito sa aming opisina ay pamumulitika, di sana araw-araw na lang na ginawa ng Diyos dito sa aking opisina ay isang pamumulitika. But that is not the case. Kami po dito sa aming opisina ay walang ginawa kundi tumulong, magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. At isa pa, nagko-coordinate din naman po kami sa mga local governments. Lalong-lalo na sa ating provincial government. Malaking tulong ng ating Barangay Affairs Office dahil with every program that we have,
sila po ang tinatawagan namin. Bakit po sila? Because alam na po nila kung papaano gagawin itong mga programa. Meaning to say, our office, our district office, does not have the manpower that the provincial office has. That is why we're asking for their help every time we have programs such as this. And this is the Barangay Affairs Office. Yeah. Napakaganda po yan. Anyway, totoo naman eh. No? So paano ninyo maipaliwanag ang pagkakaiba ng mandato ng isang congressman kumpara sa mandato ng local na pamahalaan? Okay. Napakaganda na yung tanong mo, no? And everybody should know this. Ang local government is, ang hawak po niyan is local government units. Meaning to say, kung, example, ako ay isang mayor, okay? Local governance. Yes. Anong ginagawa ng isang mayor? Siyempre, yung kanyang mga taxes, no? Yung kanyang mga real property tax, okay? Yung business permits and licensing. Pagkatapos, meron naman silang sa Office of the Vice Mayor naman, yung mga sangguniang bayan, they're the ones who prepares the barangay resolutions, no? Sangguniang bayan resolutions and sangguniang bayan bills, no? Now, ang Kongreso naman po, malinaw naman po ang mandato namin. National, no? National in nature. At meron po tayong tinatawag na 2 districts dito sa Aklan. May 1st district tayo, may 2nd district tayo. And in the 1st district, sakop po niya ay 8 munisipyo. So, ang hawak po ng distrito natin is national in nature. We are legislative branch. And at the same time, dito po binababa ng national government ang mga tulong pinansyal at saka projects sa ating distrito at tayo naman ang namamahala para ito naman ay ma-distribute sa kanya-kanyang munisipyo ng maayos. Yun po ang difference nun. Local governance and national in nature. Thank you so much. Thank you po. Good afternoon. Yung napag-usap. Kasi parang lumalabas na, na parang isa daw sa mga dahilan is itong malapit ng pagbukas ng operasyon ng Washington Port. So hindi kaya yan baka hindi napag-usapan dito ng meeting ni Former Mayor at ikaw at saka baka nakarating din sa kabila yung pinag-usapan niyo Port. Hindi ba yan isa sa mga? Wala po kaming napag-usapan about the Dumaguete Port. No? In fact, from what I know is the province is the one handling the management of the port. So again, labas po na naman ang opisina ng congressman dyan dahil that is again a local government function. And hindi po ako nakikialam ng mga functions ng local government. Ako lang naman ay po ay nakikinig at nagbibigay ng advice. But basically, in major decisions like that, hindi po tayo nakikialam. At tinutuunan po natin ang pansin, ang serbisyo natin dito sa ground para sa ating mga constituents sa 1st District. Ibig sabihin, parang binalisyahan lang talaga yung pagkikipag-usap mo kay Former Mayor Jessica. I do not call it malicious, but I just call it out of bounds because we did not even talk about it. So, hindi mo mismo masasabing malisya dahil hindi namin pinag-usapan yan. Last na lang kung, ano yung reaction nyo dito sa parang hapon may nakita kong post sa Facebook din ni Miura kasama si Kong Joang, si former Congressman Titaresco at parang si, di ba kung si James Solano yata yung nandun. Ano yung comment niyo dito Kong? Well, actually, yan, kung bibigyan mo ng kulay yan, baka mamaya may mag-react. Pero I do not look at it that way, no? Natatandaan po natin ng aking ama na si Congressman Carlito Marquez ay dating gumawa ng paraan through his proposed bill and naging pumasa na nga ito na magkaroon ng pangalawang distrito. Initially, di ba, lone district lang tayo. So ngayon naging 2 districts tayo. Para magkaroon tayo ng not only 2 congressman but also makatulong ang pangalawang congressman sa ikagaganda ng ating probinsya. If you remember correctly, kung lone district ka lang, lahat ng mga infrastructure programs at lahat ng mga tulong na pumapasok dito ay galing lang sa isang congressman.
Ngayong dalawa na ang congressman, mas naging mas maluwag, mas naging mas maganda, mas maging progresibo ang ating probinsya. Now, by adding the second district, nagkaroon tayo ng opening, no? Open tayo to whoever wants to help our constituents. Kaya nga tuwing election, meron tayong gustong tumakbo dito sa first district at sa second district. At hindi naman natin kinakaila na maaring magkaroon din ng interes ang iba. And we are open to that. Hindi naman natin sila pinagbabawalan, no? And ang subukan lang naman po dito ay yung pagpapanerbisyo mo sa tao. Pangalawa, ito ba ay ang pagpupulong ba na ito ay again going back, humihingi ba sila ng tulong or tulong financial regarding the crisis that is going on? Hindi natin alam. At ayaw po nating bigyan niya ng kulay. Pero ang importante po is I trust and I have full trust and confidence with the chairman of Tibiog, who is none other than Governor Joen Miraflores. And of course, I have full trust and confidence with my partner, who is the founding member of Tibiog, Congressman Joven Miraflores, that whatever they decide upon with regards to the party, we will follow suit, no? Kasi kami lang naman dito ay again going back is not only part of the leadership but also part of the solution. Now, whatever arises in that photo, kung ano man yung mga haka-haka or ano man yung mga iniisip ng iba, kami po sa liderato ng Tibiog ay we stand firm. Akwan nga ang tinatawag namin. So, meaning to say, we are united. And if ever merong gustong manggulo or manghimasok dito sa unity ng Akwan, ay amin pong pag-uusapan ng maayos at malay ninyo, hindi natin alam. Baka sakali ay magkaroon ng magandang kalalabasan ang mga pagpupulong na darating. Kung Marquez, paano po ninyo sinisiguro na yung opisina ay walang pinipili o hindi siya selective na at mababahiran ng politika po? Or doon lamang sa sinasabi ng iba na kumo kaalyado, yun lamang ang tutulungan? Paano po na sinisiguro na walang pinipili po? That is another good question. Ever since po na tayo ay naeleher bilang kongresista, kaya nga po nagkaroon tayo ng title sa ating bawat programa dahil gusto natin magkaroon tayo ng identity. And that identity is, kagaya ng sinasabi ko sa mga post namin sa Facebook page, ayaw natin na may maiiwan. Lahat kasali. Kaya nga po nung mga first rollouts namin ng mga financial assistance, yung papa-eskwela, papa-alaga, papatapusin, lahat po yan ay dinaan namin sa aming Facebook page. At pikit mata po yan. Pagka naka-register ka, wala po kaming pinipili dyan. Wala po kaming tinatanggal dyan. Nawawala lang po ang pangalan nila pagka nadi-disqualify lang po sila sa DSWD. Pero hindi po namin ito binibigay, which yung naging gawain namin dati is binibigay namin sa mga barangay captains, binibigay namin sa mga mayors, at sila po ang namimili. At simula po ng aking termino, kung malaman po ninyo, at kahit marinig ninyo po ninyo sa iba, hindi po natin pinadadaan yan sa kanila. At ito po ay pinadadaan po natin through Facebook, our Facebook page. Doon po sila magre-register. Bakit ginawa ko yun? Dahil ayoko nga po na ma-branding po tayo na tayo ay namimili through our elected officials or barangay officials. So, i-connect naman po natin sa panahon ngayon ng crisis in terms sa gas, sa crudo. Paano naman po ninyo tinutulungan ngayon ang mga nagkasari-sari ng mga sektor po? Yes, oo. Thank you for that question. Alam niyo, pumunta nga dito yung last month, no? Maybe 3 and a half, 4 weeks ago, yung Kalibo Toda. At even before nag-announce ang presidente na magkakaroon siya ng programa na financial assistance for Toda, nauna po ako na nagbigay sa kanila, no?
siguro naman po narinig ninyo, nabigyan po natin ng 1,250 recipients dito sa Kalibo dahil yun na lang po ang natitira kong pondo. Pag upo po nila dito, sabi ko may solusyon kaagad ako sa inyo. Yung natitira kong pondo na nandito ngayon ay ibibigay ko sa 1,250. Wala po tayong ibang pinanggalingan. Basta nagpunta po sila dito, antimano, humingi sila, binigay po natin. At hindi rin po tayo nagdalawang isip doon. Dahil alam po natin at ramdam natin ang sakripisyo ng mga tricycle drivers, ang hirap nila, kaya po binigyan natin sila ng agarang tulong. Ngayon naman, dumating ang announcement ng ating Pangulo na magkakaroon din ng payout ang mga TODA drivers. So, ito naman ay hindi na naman natin ito pinili because dumaan po ito sa MSWDO or Municipal Social Welfare. So, ang MSWDO is sangay ng municipal government, no? So, ibig sabihin, hindi po namin na-bypass ang munisipyo dahil dumaan din po sa kanila. So again, wala rin po tayong pinili rito dahil ang listahan po ay nanggaling po sa kanila. In fact, I even asked them na kayo na ang kumuha ng listahan sa kanya-kanyang munisipyo dahil wala rin naman akong alam kung sino ang verified TODA franchisee holder or sino yung non-verified franchisee holder. So, wala po talagang pamumulitika. At kahit tanungin niyo po yung mga kasamahan namin dito sa araw-araw, pag bumisita po ang tao dito, hindi naman po namin tinatanong sino ba ang binoto mo. Ang tanong po namin sa kanila, ano po ang kailangan ninyo at ano ang may tutulong namin sa inyo. Ganun po ang itinuro ko dito sa aming opisina. Hindi po kami nagtatanong ng endorsement galing sa isang politiko. Never po namin ginawa yan. At lagi po namin tinatanong sa kanila, how can I help you?